Magandang hapon po. At tayo sa Papusoy. Papusoy Farm. Dito po ito sa Tagaytay. Ito pong kaya po tayo napapunta dito dahil nung tayo po ay mag-live, nag-comment po ang may-ari po ng Papusoy, si Rohel. So, nag-talk tayo dito. Ngayon, ang sabi po niya sa akin, nag-umpisa sa isa, sumubaybay siya sa ating journey ng Alfreyas. Ngayon, ang kanyang greenhouse po ay 6 na. So, pumasok po tayo, tingnan po natin ang kanyang greenhouse. Dito po sa mapapansin po natin, dito sa kanyang greenhouse, napaka sisigla, napakalalago. In short, healthy lettuce ang kanyang pinuproduce. Nagsisidling tray din po siya. Ganyan po. Ito po ay green ice. Green ice po siya na naka-direct sowing. Siya po ay, sabi nga po niya, siya ay pinagpala ng Panginoon dahil una, maganda ang production niya. Padalawa, merong regular na kumukuha sa kanya ng ganitong variety. Ang iba pong variety ng green ice, tinatanim po sa lupa. Sa Baguio, maging dito din po sa Cavite. Pero siya po, ang ginawa po niya, hinydroponics po niya. Ang ganda po ng kita niya. Maganda din po ang presyo. Kaya, nag-i-stick siya dito sa green ice. Uliin po natin ang kanyang mga tanim na green ice. So, hindi lang po green ice ang makikita natin dito. Meron din po siyang ibang variety. So, siya po ay multi-cropping, hindi po isang tanim lang. At sa ilalim po makikita nyo, nagtanim po siya ng basil. Tingnan nyo po, ang healthy po niya. Meron din po siyang arugula. Yan po ang kanyang tinatanim. So marami po siya dito na makikita natin na mga herbs. Yan. So maganda pong tularan ng ating mga ka-growers ito dahil napaka-innovative po niya. So ito po ay isa lang sa kanyang greenhouse. At siya po ay ating i-interviewin, magtatanong po tayo kung paano siya nagiging successful dito sa kanyang greenhouse. Siya po ay may capacity ngayon na 10,000. 10,000 heads. Meron din po siya, sabi niya sa akin, meron din po siyang branch sa Las Piñas para naman doon sa mga taga Las Piñas. So itong 10,000 ito, para dito lang yan sa Tagaytay area. So, isa lang po ito ha. Meron pa po akong nakita doon na 3. Ayan po, makikita po natin. Ang ganda ng kanyang tanim na purple lettuce. Bagamat medyo nagbolting ng konti, pero may bumibili pa rin po sa kanya. Yun po ang pinakamahalaga na merong bumibili sa kanya. Ito, makikita po natin, gumagamit din siya ng ganito, yellow trap, para sa kanyang mga insekto. So, isa po itong magandang halimbawa ng hydroponics. Dito po ito sa Tagaytay. Atin pong bibisitahin din sa ang kanyang bagong gawang greenhouse. Nandun po siya. Kitang-kita po natin na napakabago ng kanyang ginawang greenhouse. Ang gumagawa po nito, ayon po sa kanya, ay siya din lang. Siya ang nagdi-DIY nito. Ngayon, makikita po natin kung gaano ka-innovative siya at masasabi kong ako'y naiinggit dahil ang ganda ng pagkakagawa. Pagdating sa production, maganda rin po dahil maganda ang kanyang kita. Papasukin po natin, ipakikita ko po sa inyo ang kanyang mga tanim. So,
Ito po ang kanyang mga materyales. Ganyan. Kulambu din po. Tapos UV plastic. Pasukin po natin. Dito po makikita po natin ang napakalulusog na seedlings pa rin ng green eyes. Yan. Tapos meron po siya dito na romaine. Sanado po ito. Ito po ang kanyang green eye. Meron din po siyang purple lettuce. So, lahat po ng kanyang itinatanim ay halos ito po ay nakakontrata na sa kanyang mga buyer. So, tingnan nyo naman po ang paikot ng kanyang greenhouse. Yan. Napakaganda po. So, dito po gumamit din siya sinubukan niya po gumamit ng orange pipe na size 3. Dito naman po ay Atlanta Duracon. So, dahil sa ganda po ng kanyang lokasyon, wala po akong makitang problema. Napakalulusog. Wala akong masabi, ako'y naiinggit. Ako'y talagang naiinggit. Kaya, dun po sa mga matataas ang lugar, pwede pong ganito lang ang inyong gawin na structure ng greenhouse. Pero kung kayo po ay nasa highland, sa lowland, talaga pong makonsumo. Dahil marami po tayong parameters na susundin. Dapat po yung temperature natin malamig. Dito po malamig na. Wala pong fan. So, ano pa po ang masasabi natin? Wala na po. Kaya kayo po ay ini-encourage ko, mga ka-growers, na magtanim po kayo ng mga litsugas, lalo na po kung kayo ay merong market na nakakontrata. So, kakapanayamin ko naman po ang may-ari nito, si Sir Well, para malaman natin ang istorya, paano siya nag-umpisa dito sa pagtatanim ng litsugas. So, hanggang sa muli po, kami po muna ay magpapaalam. Kasama ko po si Luther. So, hanggang sa muli po at magandang hapon. Bye!